Si Job ay simpleng tao na mapagpakumbaba at bihirang tao na ang puso ay nakatuon sa Diyos. Siya din ay napakayaman at dakilang tao sa kanilang lugar. Ang buhay ni Job ang magtutulak sa atin na magtanong ng isang karaniwang katanungan, bakit nangyayari ang masasamang bagay sa mabubuting tao? Ang aklat ni Job ay matatagpuan sa Old Testament at itinuturing na isa sa mga obra maestra sa panitikan. Ang kwento ni Job ay pangunahing nakatuon sa tanong kung bakit nagdurusa ang matuwid na mga tao at kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa sa mundo. Hindi partikular na tinukoy sa aklat kung sino ang manunulat ng aklat ni Job. Ang posibleng nagsulat ay sina Job, Elihu, Moses at Solomon. Si Job ay binanggit ng 56 na beses sa Biblia. Binanggit siya sa Book of Job, sa Ezekiel chapter 14 verse 14, at sa Santiago chapter 5 verse 11. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, bakit hindi na lang patayin ng Diyos si Satan para wala ng kasamaan at pagdurusa sa mundo? At kung bakit si Job ay binigyan ng malaking pagsubok ng Diyos? Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Job. Pero bago yan, sino nga ba si Job? Ang pangalang Job sa Hebreo ay nangangahulugang inuusig o kinapuputan. Siya ay isang mayaman at matuwid na tao na nanirahan sa lupain ng Uz. Kilala siya sa kanyang pagiging matapat, walang kapintasan, at sa kanyang pagsunod sa mga daan ng Diyos. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka, at 500 ang asno. Siya ay may 7 anak na lalaki, at 3 anak na babae, at siya ay iginagalang bilang isang kilalang tao sa kanyang komunidad. Si Job ay maagang gumigising at nag-aalay ng handog na sinusunog para sa bawat anak niya, dahil naisip niyang baka nagkasala ang mga ito at sinadyang magsalita ng masama laban sa Diyos. Isang araw, nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon at sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satan, "Saan ka nanggaling?" Sumagot si Satan, "Parot parito na naglilibot sa mundo." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan." Sumagot si Satanas, "May takot si Job sa iyo dahil binibless mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapalha mo ang lahat ng ginagawa niya. Kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya, at siguradong isusumpa ka niya." Sinabi ng Panginoon kay Satan, "Sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo siyang sasaktan." Kaya umalis agad si Satan sa harapan ng Panginoon. At ito ang mga pagsubok na hinarap ni Job. Ang una, dumating sa bahay ni Job ang isa niyang tauhan, at ibinalita na sinalakay sila ng mga Sabeo at Kaldeo. Kinuha nila ang mga baka, mga asno at mga kamelyo at pinatay ang kanyang mga kasama. Siya lang ang nakatakas para ibalita kay Job. Habang nagsasalita pa ang tauhan, dumating din ang isa pang tauhan ni Job at sinabi na nalaglag mula sa langit ang apoy ng Diyos at tinamaan ang mga tupa at ang mga pastol. Nasunog at namatay lahat. Siya lang ang nakaligtas para magbalita kay Job. Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita. Habang nagkakasayahan ang mga anak ni Job sa bahay ng kanyang nakatatandang anak na lalaki, biglang dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak ang bahay. Nabagsakan ang kanyang mga anak at namatay. Ginawa lahat ito ni Satan sa loob lamang ng isang araw. Nang marinig yun ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa." Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako, at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos. Ito naman ang pangalawang pagsubok ni Job. Nagtipon ulit ang mga anghel sa presensya ng Panginoon, at sumali ulit sa kanila si Satan. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya, malinis ang pamumuhay. May takot sa akin at umiiwas sa kasamaan. Tapat pa rin siya sa akin, kahit na pinilit mo akong payagan ka na sirain siya ng walang dahilan." Sinabi ni Satan, "Matatanggap ng tao na mawala ang lahat sa kanya, basta't buhay lang siya. Pero kapag siya na ang sinaktan mo, tiyak na isusumpa ka niya." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, pero huwag mo siyang papatayin." Kaya umalis si Satan sa presensya ng Panginoon.
Sinaktan si Job sa pamamagitan ng mga pigsa mula ulo hanggang talampakan. Kumuha si Job ng basag na palayok at ginamit na pangkayod sa kanyang mga sugat. Sinabi sa kanya ng asawa niya, "Ano, tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na." Sumagot si Job, "Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama?" Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Job ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Sino nga ba ang asawa ni Job? At bakit siya nagsalita ng masama kay Job? Sinasabi ng ilang tradisyong Hebreo na ang asawa ni Job ay si Dina, ang anak ni Jacob. Ipinahihiwatig ng mga ebidensya sa kasaysayan na si Job ay nabuhay sa halos parehong panahon ni Jacob, ngunit walang malinaw na ebidensya sa Biblia na pinakasalan niya si Dina. Siya ay hindi pinangalanan at nagsasalita lamang ng maikli sa Job chapter 2. Ang ilan ay binibigyang kahulugan ang kanyang mga salita bilang isang pagpapahayag ng kanyang sariling kawalan ng pag-asa at pagkabigo, habang ang iba ay itinuturing siyang isang manunukso na nagsisikap na ilayo si Job mula sa kanyang pananampalataya. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang ang konteksto ng kwento. Ang asawa ni Job ay nawalan din ng mga anak at kayamanan, at maaaring siya ay nagpapahayag ng kanyang sariling dalamhati at galit sa Diyos. Ang kanyang asawa ay maaaring nakaranas ng matinding depresyon dahil sa mga nangyaring pagsubok sa kanilang buhay. Aminin man natin o hindi, karamihan sa mga babae, ngunit hindi lahat ay masakit magsalita. Kumarap man sa matinding pagsubok o hindi. Ang sabi sa Kawikaan chapter 9 verse 13, ang kamangmangan ay katulad ng isang babaeng maingay, hindi marunong at walang nalalaman. Bumalik tayo kay Job. Dumating ang mga kaibigan ni Job na sina Eliphaz, Bildad, at Zophar upang aliwin, palakasin ang loob at makiramay sa kanya. 7 araw at 7 gabi sila naupo sa lupa kasama si Job, ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. At pagkatapos ng ika-7 araw ay hindi na nakapagpigil si Job. Si Job ay umitim, natutuklap ang balat, at inaapoy ng lagnat. At idinain niya sa Diyos ang hinanakit sa loob ng kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang sinabi ay para sa Diyos. Ngunit ang mga kaibigan ni Job ay nakialam at pinaratangan pa siya. Na kaya niya nararanasan ang lahat ng mga ito ay dahil nagkasala siya sa Diyos. Subalit iginiit ni Job na wala siyang nagawang kasalanan. Kaya tinanong niya ang Diyos kung bakit nangyari ito sa kanya, sa isang tulad niyang matuwid. Pinanghawakan nila ang karaniwang paniniwala noong panahong iyon na ang pagdurusa ay direktang resulta ng kasalanan at hinimok nila si Job na magsisi. Gayunman, pinanatili ni Job ang kanyang kawalang kasalanan at katuwiran at ipinahayag niya ang kanyang matinding pagkabigo at kalituhan sa kanyang di sana nararapat na pagdurusa. May isang tao roon na ang pangalan ay Elihu. Siya ay isang nakababatang lalaki na nakikinig sa mga pag-uusap ni Job at ng kanyang mga kaibigan. Nagalit siya kay Job dahil sinisisi nito ang Diyos sa halip na ang kanyang sarili. Nagalit din siya sa 3 kaibigan ni Job dahil hindi nila napatunayang nagkasala si Job at lumalabas pa na ang Diyos ang may kasalanan. Pinuna ni Elihu si Job at ang kanyang mga kaibigan dahil sa kanilang mga argumento. Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang tagapamagitan at nangatuwiran na ang pagdurusa ay maaaring magsilbing disiplina upang maibalik ang mga tao sa Diyos. Nang matapos magsalita si Elihu, sinagot ng Panginoon si Job sa pamamagitan ng buhawi at sinabing, "Sino ka na nag-aalinlangan sa aking karunungan? Ang mga sinasabi mo'y nagpapatunay lang na wala kang nalalaman. Kumanda ka. Sagutin mo ang aking mga tanong. Nasaan ka noong nilikha ko ang pundasyon ng daigdig? Kung talagang may alam ka, sabihin mo sa akin. Nakapunta ka na ba sa lugar na pinanggagalingan ng niebe o ulan na yelo? Alam mo ba ang daan patungo sa lugar na pinanggagalingan ng kidlat? Sino nga ba ang gumawa ng dadaanan ng ulan at ng bagyo? Mautusan mo ba ang ulap na umulan? Sino ang nagbibigay ng karunungan at pangunawa ng tao? Sinong napakarunong ang makakabilang ng mga ulap? Maihahanap mo ba ng pagkain ang mga leon para sila ay mabusog? Makikipagtalo ka ba sa akin na makapangyarihang Diyos? Sinasabi mong nagkamali ako. Ngayon, sagutin mo ako. Kaya sinagot ni Job ang Panginoon, "Hindi po ako karapat-dapat na sumagot sa inyo. Tatahimik na lang po ako. Marami na akong nasabi, kaya hindi na po ako magsasalita." Muling sinabi ng Panginoon kay Job mula sa ipu-ipo, "Ihanda mo ang iyong sarili, at sagutin mo ang mga tanong ko. Gusto mo bang patunayan na mali ako para palabasin na ikaw ang tama? Ikaw ba'y makapangyarihang tulad ko? Magagawa mo bang parang kulog ang tinig mo na katulad ng sa akin?
Kung magagawa mo iyan, patunayan mo na ikaw nga'y makapangyarihan, marangal at dakila. Sinabi ni Job sa Panginoon, alam ko pong magagawa niyo ang lahat ng bagay, at walang sinumang makapipigil sa inyo. Ako po'y tinanong niyo kung bakit ako nag-aalinlangan sa inyong karunungan, gayong wala naman akong nalalaman. Totoo pong nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko naiintindihan at mga bagay na sa hindi ko lubos maunawaan. Nakipag-usap po kayo sa akin, at sinabi niyong makinig ako sa inyo, at sagutin ko ang mga tanong niyo. Noon ay naririnig ko lang po sa iba ang tungkol sa inyo, pero ngayon ay nakita ko na kayo. Kaya ako ay nahihiya sa lahat ng sinabi ko tungkol sa inyo. Ako po ngayon ay nagsisisi sa pamamagitan ng pag-upo sa abo at alikabok. Pagkatapos ay pinagsabihan ng Diyos ang mga kaibigan ni Job para sa kanilang mga maling palagay at pinayuhan sila na mag-alay ng 7 toro at 7 lalaking tupa at inalay sa Diyos bilang handog na sinusunog para sa kanilang sarili habang si Job ay nananalangin para sa kanila. Pagkatapos maipanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, muli siyang pinaunlad ng Panginoon at dinoble pa niya ang dating kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid niya at mga kaibigan noon ay nagpunta sa kanya at nagsalo-salo sila sa kanyang bahay. Inaliw nila si Job sa kahirapang pinasakit sa kanya ng Panginoon. At bawat isa sa kanila ay nagbigay kay Job ng pera at gintong singsing. Sa gayoy lalong pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job ng higit pa kaysa sa dati. Binigyan siya ng Panginoon ng 14,000 na tupa, 16,000 na kamelyo, 1,000 peres ng baka, at 1,000 na babaeng asno. Binigyan din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Pagkatapos nito'y nabuhay pa si Job ng 140 years. Nakita pa niya ang kanyang mga apo hanggang sa ika-4 na salinlahi. Matandang-matanda na si Job nang siya ay namatay. Ano nga ba ang matututunan natin kay Job? Ang Diyos ay mabuti at walang sino man ang maaaring magparatang sa Kanya. Ang mga kasamaan o paghihirap na nangyayari sa atin ay hindi galing sa Diyos kundi kay Satanas. Hindi maaring makagawa si Satanas ng pinansyal at pisikal na pananalanta sa atin malibang pahintulutan siya ng Diyos. Ang Diyos ang may kapamahalaan sa lahat ng ginagawa ni Satan. Wala tayong kakayahan na maunawaan ang mga dahilan sa likod ng pagdurusa sa mundo, ngunit ang tiyak ay aanihin ng masama ang kanilang itinanim. Hindi natin laging maisisisi ang ating paghihirap sa ating sariling kagagawan. Minsan, pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa upang subukin, turuan, masubok, mapatatag, linisin at palakasin ang ating pananampalataya at ang ating espiritu. Laging karapat-dapat at sapat ang Diyos at hinihingi niya sa atin ang ating pag-ibig at pagpupuri sa gitna ng lahat ng kalagayan natin sa buhay. Marami sa atin ang dumaan sa ilan sa mga pagsubok na pinagdaanan ni Job sa kanyang buhay, bagaman hindi sabay-sabay. Ang pagkawala ng ari-arian, pagbagsak ng negosyo, kahihiyan, at pagkamatay ng isang mahal sa buhay ay ilan lamang sa mga bagay na tila sumusubok sa ating buhay. Para sa atin na nakaranas ng trahedya, ang kwento ni Job ay may espesyal na lugar sa ating mga puso dahil ito ay nagtuturo sa atin na laging magtiwala sa Diyos anuman ang maaaring harapin natin sa mundong ito. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, "Humanda kayo at mag-ingat, dahil ang kaaway niyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leong umaatungal at naghahanap ng malalapa." Si Satanas ay parang leon na handang sakmalin ang lahat ng mga anak ng Diyos, dahil ang gusto niya ay mawalan tayo ng pananampalataya at sumpain ang Diyos. Sa istorya ni Job ay makikita natin ang likas na makasalanan nating mga tao. Aminin man natin o hindi, laging may boses sa isip natin na sinisisi ang Diyos sa mga nangyayaring kasamaan sa mundo. Lalo na pag ito'y sa atin mismo nangyari, at pag ang katawan na natin ang tinamaan ng sakit. At gaya ni Job, ang unang pumapasok sa isip natin ay bakit nangyayari sa akin ito, ano ang nagawa kong kasalanan sa Diyos? Mabuti naman akong tao. Bakit ang mga masasama ay hindi napaparusahan? Lagi nating tandaan na Diyos lang ang mabuti, at tayong lahat ay makasalanan. Subalit hindi nais ng Diyos na pahirapan o mamatay ang sinumang makasalanan, at kaya niya pinapadalhan ng iba't ibang sakit ang tao ay upang sa pamamagitan ng kirot o sakit, ang tao'y maituwid. Paano ba palalakasin ng Diyos ang pananampalataya ng isang tao? Lagi nating tandaan na para palaguin ang ating pananampalataya ay dahil sa pagsubok. Hindi lalago ang ating pananampalataya sa mga vitamins, o magpa-therapy sa mga psychiatrist, o kaya mag-meditation. Ang paraan ng Diyos para mapalago ang ating pananampalataya tulad ni Job ay susubukin niya tayo. Ang faith ay parang muscle na kung gusto mong palakasin at palakihin ay kailangan mo itong i-workout sa pamamagitan ng pagbubuhat ng mabibigat. Kailangan mong mahirapan para lumakas at lumaki ang katawan mo. Ganon din naman ang pananampalataya na nangangailangan ng pagsubok upang lumago.
Sabi sa Job chapter 7 verse 17 to 18. Ano po ba ang tao para pahalagahan at pagmalasakitan nyo ng ganito? Sinisiyasat nyo siya tuwing umaga at sinusubukan sa bawat sandali. Na-realize ko na dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, ay talagang intensyonal niyang sinisiyasat at sinusubukan niya tayo sa bawat sandali ng ating araw. Yung mga problema, pressures, mahirap na sitwasyon, at lahat ng uri ng stress sa buhay ay ginagamit ng Diyos para subukin ang ating pananampalataya. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Ito'y dapat niyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Ang mahihirap na pinagdadaanan natin ngayon ay pagsubok sa atin upang mapatunayan ng ating pananampalataya sa Diyos kung tapat ba ito. Anong purpose? Para pag nakita ng Diyos ang ating katapatan ay pupurihin, dadakilain, at pararangalan tayo balang araw. Walang aksidente na nangyayari sa buhay ng mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Hesus. Lahat ito ay may purpose. Huwag nating isipin na ang Diyos ang may kagagawan sa mga masasamang bagay na nangyayari sa atin. Narito tayo sa imperpektong mundo na tinitirahan din naman ng mga imperpektong tao. May calamity, pandemic, corruption, war, racism, greed, mga sakit, at kahit tayo nga ay nagdadala din sa sariling problema natin dahil hindi tayo perpekto at maraming maling desisyon na nagiging sanhi ng kapighatian. Walang mangyayari sa atin na hindi papayagan ng Diyos, hindi mangyayari ang isang bagay kung hindi niya ito ialaw. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 2 to 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na tumatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan niyo ito. Bakit hindi na lang patayin ng Diyos si Satan para wala ng tukso at kasamaan? Lalabas kasi na hindi hustisya or justice ang Diyos pag agad niyang pinatay si Satan dahil nilikha niya rin yung anghel na yon. Ibig bang sabihin pag nagkasala patayin ba agad? Ngayon i-apply din sa ating mga tao yon dahil fair ang Diyos. Nilikha niya ang mga anghel, nilikha niya din tayong mga tao. Mahal niya ang tao, nang dahil sa atin hindi niya agad maparusahan sila Satan at ang mga demonyo. Kasi pag pinarusahan agad ng Diyos si Satan, dapat parusahan niya din tayong mga tao. Nauna pang ang likhain ng Diyos ang mga anghel. Kaya bibigyan niya tayo ng panahon para magsisi, kaya hindi niya din agad ide-destroy ang mga demonyo. Subalit nagtakda ang Diyos ng panahon. Paparusahan niya sila Satan at pati ang mga taong masasama na ayaw na talagang magbago. Kasi kung lahat ng gagawa ng masama kagaya halimbawa ni Satan, papatayin agad ng Diyos, wala nang matitirang tao sa mundo. Kasi lahat ng tao nagkakasala. Huwag lang tayo mainip dahil dadating din ang oras na yon. Kaya lang for the meantime hindi pa siya nagpaparusa, dahil grace period yun sa ating mga tao, para makapagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Sabi sa Isaiah chapter 1 verse 18 to 20. Sinabi pa ng Panginoon, halikayo't pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo. Kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. Pero kung patuloy kayong magre-rebelde, tiyak na mamamatay kayo. Hindi man natin lubos na maunawaan sa ngayon ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay, makakasiguro naman tayo na mabuti ang kanyang plano sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Kailangan lang natin magtiis at magpatuloy sa pananampalataya tulad ng ginawa ni Job. Kaya habang nabubuhay pa tayo at humihinga, magbalik loob na tayo at manampalataya sa makapangyarihang Diyos. Ano ang masasabi mo sa ating nakakatuwang topic ngayon? At may gusto ka bang celebrity o mga taong gustong makontent sa susunod na video natin? Hihintayin ko ang sagot mo sa comment section. At huwag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless.